Magandang araw at ngayon nga ay naisipan kong magluto ng seafood para makatikim naman kami. Tara sa palengke. Bago lang ito. Ganda po yan. Ay, din po magkano din? Ang isang tali? Ilang kilo po ang laman ng isa? At tunay nga naman na nakakalula ang presyo na ring mga seafood na ere. Katulad nitong crab, 800 daw per tali. At yung sugpo naman ay 400 pesos daw per kilo. Bagong dating daw yan. Talaga nga namang nakakalula ang mga presyo ng mga seafood na ere. Kaya naman kapag mag-order ka sa restaurant ay talagang ang presyo ay libo. At pagka-uwi nga ni ayan, inilatag ko na ang mga katang at ayan nga gumagapang pa sila. Buti na lang at nasabi ko kay ate na huwag kakalasin yung tali, talagang mabilis sila gumapang at inilagay ko na nga sa kawali. Kaso nag-iisip ako na kapag tinanggal ko yung tali ay talagang magagapangan ito. At sa pagkakataong iray natatakot nga akong hawakan kasi naninipit kaya hindi ko matanggal-tanggal yung tali niya. So nag-isip ako kung anong gagawin ko para hindi siya magapangan at para mahawakan ko siya. Nagtanong nga muna pala ako kay Mr. G kung ano bang gagawin din sa mga crab para siya ay mahawakan ko at makalas ko yung tali. At akin nga ning napag-alaman na kailangan ko daw muna siyang ilagay ng 1 oras sa freezer. Kaya naman naghanap muna ako ng Tupperware na aking paglalagyan sa mga crab na yan at hanggang ngayon nga hindi ko pa makalas ang tali. At so ayun, ilalagay ko muna siya sa freezer. At habang naghihintay nga ako na ma-freeze yung crab para hindi na manipit, ay nagpakulo muna ako ng tubig. At sa mga sandali ding yan, ay nilinisan ko na rin yung shrimp at sabi nga daw ay tatanggalin daw yung parang hibla dun sa may part na yun para nga daw hindi mapait at ginupit-gupitan ko na rin ang kanyang mga galamay kasi ang hahaba naman. At pagkatapos naman ng hipon, ang isinunod ko ay ang mga tahong, nilamas ko nga siya sa asin para matanggal yung kanyang mga lumot-lumot at saka yung kanyang amoy. At makalipas nga ang 1 oras ay binuksan ko na ang rep at para kunin ang mga crab at ayan nga pagkabukas ko'y gumapang pa pala yung isa. Okay nga yung tips ni Mr. G kasi nga para mahawakan mo yung mga crab ay kailangan mo siyang patigasin muna sa freezer. At pagkakita ko nga hindi na gumagalaw yung kanyang mga sipit, so ngayon mahahawakan ko na siya at malalagot ko na yung tali. At matapos ko nga tanggalan ng tali ay nakita ko na gumagalaw pa yung sungot nila. At nakita ko nga na kumukulo na yung tubig kaya ihuhulog ko na sila isa-isa. At habang hinuhulog ko nga, na-imagine ko na sumisigaw sila. Ikaw baga naman ang ihuhulog sa kumukulong tubig. At hindi rin naman nagtagal ay iniahon ko na dahil baka sila ay malunod. Ilang minuto ko din laang nga siyang niluto diyan sa kumukulong tubig dahil mamaya naman ay lulutuin ko pa yan. At pagkatapos nga ng mga crab ay isinunod ko na ring tahong na walang red tide. Dahil sinigurado ko nga kay ating nagtitinda na walang red tide ngayon, yun daw naman ay by season lang. At pagkatapos ko namang mailubog yung tahong sa kumukulong tubig ay nagpakulo na naman ako ng panibagong tubig kasi yung pinagpakuluan ng crab at ng tahong ay latak-latak na. Pagkakulo nga ni ng tubig ay inuhulog ko na yung ginayat-gayat kong mais na dilaw. Pakukuluan ko nga muna yan kasi yan ay matagal maluto. At nang mailagay ko na nga lahat ay tinakipan ko na yan para siya ay madaling maluto. Habang naghihintay nga ni ng mais ay nagtunaw na ako din ng butter na lalong magpapasarap ng ating seafood mamaya. At pagkatapos namang matunaw ay isinantabi ko na muna at nagisa ako ng bawang at sibuyas. At nakita nyo naman na marami akong ilalahok na bawang at sibuyas kasi magpapasarap yan lalo. After 1 linggo nga ng pagpapakulo ay naluto na rin yung mais at tingin ko'y malambot na kaya inilahok ko na yung shrimp. Tinakpan ko na nga laang yan at nang hindi na makawala pa yung hipon. At balik tayo din sa aking ginigisang bawang at sibuyas. Inilagay ko na diyan yung tinunaw kong butter kanina. OMG! At nakita nyo na ang pampasarap ng ating seafood. Opo, at kung hindi nyo pa nasusubukan ito, itry nyo po kasi sobrang sarap. At ang sunod ko namang inilagay ay yung pinaglagaan ko ng mais at saka ng shrimp. Nilagyan ko siya ng konti para matas ng mais at ng hipon ay lumasa sa ating sabaw. Ang sunod ko nga ni palang inilagay ay yung ketchup na spicy kasi gusto ko sa lasa ng seafood ay medyo may anghang siya para kagat yung kanyang anghang.
at magdadagdag na rin ng lapot siya at creaminess dun sa ating mixture. Tinimplahan ko lang din siya ng kalahating kutsaritang asin or depende naman sa inyong panglasa. Kayo na lang yung mag-a-adjust. At tinimplahan ko na lang din siya ng kaunting paminta or depende na lang din sa inyong gusto. Pagkatapos ko nga ng matimplahan ay nilublob ko na dyan yung katang na nakakaawa kanina kasi sumisigaw nung nilagay ko sa mainit na tubig. At isinunod ko naman dyan yung tahong na nilublob ko na rin sa mainit na tubig kanina. At ganon din ay isinama ko na rin si hipon. At pagkalagay nga ng hipon ay inilagay ko na rin yung mais para maganda namang tingnan at para magkaroon na rin siya ng lasa dun sa ating mixture. So, eto nga at nangangamoy patapos na siyang maluto. Sobrang bango nga ng amoy niya kaya nakakatakam na. At sigurado nga nataob na naman ang isang kalderong kanin nito. At pagkatapos nga ng ilang minuto pa na pagluluto sa katamtamang apoy ay ayan, ready na talaga at luto na. Kapag ganito nga kasarap ang ulam ay hindi na muna uso ang diet kasi minsan lang naman kami makatikim ng ganire. At ito na nga po at hinahatulan na kung ano ang lasa ng ating niluto at talaga namang sobrang sarap lalo na't nakakamay pa pagkain. So, yun lang po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please like, follow, and share po. Bye!